Dati, bilib na bilib ako sa mga taong mukhang hindi nagkakamali. Ngayon, mas bilib ako sa mga taong kayang aminin ang pagkakamali nila. Bata pa lang ako, so sobrang ayaw ko mapagalitan. Ginagawa ko lahat para magmukhang perfect. Bilib talaga ako sa mga taong never ko nakitang nagkakamali. Parang ang perfect ng buhay nila. Dapat ganun din ako. Pero nobody's perfect, di ba? So yung mga kahinaan ko o yung mga bagay na alam ko namang mali, pero gagawin ko pa rin, tinatago ko na lang hanggat kaya para mukhang perfect. E dumating yung time na nawasak yung perfect good girl image ko. Hindi ko na matago yung mga mali ko. Feeling ko tuloy katapusan na ng mundo. So habang pinaprocess ko lahat at naghihil ako from that crisis, parang nabuksan yung isip ko. Mas napapansin ko na yung mga tao sa buhay ko na magaling, matatagang loob, mukhang perfect, and yet open na open sa mga pagkakamali nila. Kaya nila mag-admit na mali sila nang hindi nade-depress, nagpapalusot, or nagagalit. At kung hindi sila agree sa akin, marunong makipag-debate na hindi nag-hysterical. Less emotions, more facts. Doon nag-iba yung admiration ko. Mas okay pala yung ganun. Kasi imposibleng hindi na ako magkakamali. Imposibleng wala nang ma-expose sa akin na kahinaan. Sabi nga nila, di ba, ang matutulungan lang ng doktor ay yung mga taong alam na may sakit sila. Kasi kung feeling ko walang mali sa akin, walang aayusin. Ba't pa ako magpapatingin or magpapatulong para magbago? So better na matutunan ko ngayon na mag-practice na umamin in a healthy way. Na less ang drama, defensiveness, para matulad din ako sa mga taong ina-admire ko ngayon. Mga tao na may accountability.